Hindi. Ayan, okay. Welcome din natin yung acknowledge din natin yung ating bisita siya ngayon, pero dito din po siya galing sa church natin. From Quezon Province, si Pastor Adonis Villareal. Ayan, nandun po sa likod. Palakpakan po natin siya. Ayan. Meron pa po ba tayong bisita from abroad na dati rin nating mga kasama na hindi po namin nailista? Meron po ba? Meron po bang bagong gupit? Bago joke. Ayan. Wala na po, no? Baka meron po tayong nakalimutan. Okay, so meron po tayong additional announcement from Ate Jolly. Good morning po sa bawat isa. Ayun, pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, good morning! Ayan, so mainit-init pa po ito, no? At medyo mahaba pa rin po para po makapag-prepare po ang lahat. Announcement po, magpapaikot lang po ako ng papel para po ito sa couples nagawain sa February 22 po. Ito po ay magaganap ng last Sunday of February. Ayan po, 3 p.m. Kindly check lang po kung kayo po ay sure po na makaka-attend po sa ating couples na gawain po sa February 22, 2026, Sunday po ito. Ayan po, check nyo lang po and then lagda. Pasensya na po sa mga, halimbawa po, dumaan po itong papel sa inyo, may asawa po kayo, wala po yung pangalan nyo, personalize po ito, hindi sa isa po, no? Pero baka po kasi may nawaglit po yung inyong mga area leader po, no po? Pasensya na po, pauna na po yung aking paghingi po ng pasensya. So muli po, inaanyayahan ko po ang lahat, ipapaikot ko po itong papel na to. February 22 po, Sunday, 3 p.m. I-check nyo lang po ito. No po. Kung yung asawa nyo po ay nasa ibang bansa, okay lang din naman po. Ayun. So, thank you so much po. Excited ang ating Ate Jalin kasi first time na attend sila sa couple. Amen. So, yan po, no. Huwag po natin kalimutan. I-renew po natin yung ating vow sa ating mga spouses. Sa inyo lang pala. Joke, ayun. Ngayon po, i-welcome natin ang isang babae ng Diyos na talaga naman pong walang makakahadlang basta maipahayag ang salita ng Diyos. Ano po, wala po siyang inuurungan. Amen? Kaya ating pong palakpakan, i-welcome natin ang ating pastora, Pastora Sena Cortez. Sana tulungan tayo ng Diyos sa ating mga New Year's resolution. Praise God. Ngayong araw po, ang ating pong tema sa buong taon ay yung up for His coming. Up for His coming. So, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon. At kailangan tayo magising at tayo mag-expect. Awake and expectant. Dapat ito ang ating maging spirit ngayong taong ito. Amen po ba? Awake and expectant. Amen. Praise God. So, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos. Salamat po na kahit na po nagtatagal na nakatayo ako sa pulpito, pero nandito pa rin po na binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos para makapag-share sa inyo. Kaya purihin po at salamat sa Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon.
Basahin po natin ang 1 John 2:15 to 17. Sabi po rito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of the eyes, the boastings of what he has and does, comes not from the Father. The world and its desire passes away, but the man who does the will of God lives forever. Praise God for His Word. Ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo yung ang aking ginawang sermon, Who shall be saved? Sino ang maliligtas? Ha? Na? Mamaya. Pagka nangawit na ako. Ayan. Basahin ko po sa Tagalog. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Maliwanag po, ano? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, nasa ng mata, at pagmamalaki sa mundong ito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ayan. Sabi ng 2:17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yung inumin ko pala. Yung inumin. Sige po tayo manalangin. Manalangin po tayo. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na kami po ay naririto para sumamba sa iyo at patuloy na mag-aral na yung mga salita. Maraming salamat po na kami pinili mo, kami tinawag mo upang kami maging iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos. Salamat po na sa pribilehiyo na kami ay tagapagmana ng kaharian mo sa langit. Kaya naman, lagi kaming naririto para ikaw ay purihin at sambahin. Dahil karapat-dapat ka lamang po, Ama, dahil kami ay mga anak mo na tunay na makasalanan, ngunit ginawa mong tunay, Panginoon, na binanal mo at pinatawad mo. Kaya salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na kami pinili mo para maging yung mga anak. Kaya sa umagang ito, hayaan mo yung banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan na patuloy na pagpahalagahan namin ang pagiging mga anak mo, O Diyos. Kaya salamat po sa iyong mga salita na sinalita sa iyong lingkod. Nawa po, pagpalain mo ang paghayag ko na yung mga salita, banal na Espiritu. Pangunahan po ako sa lahat ng aking sasabihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Ang sabi po sa John 3:6, Genesis 3:6, ito po yung tinukso si Eva at si Adan at ginamit po ang ahas. Sabi roon, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable and good for food, desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and ate it. Pray po ang Panginoon. So ano po ang sinasabi? Meron pong utos ang Diyos na doon po sa paraiso, nung tumira si Eva at si Adan, ay isa lamang po,
lahat po ng naroroon ng mga prutas, pagkain nila. Pero isa lamang po ang hindi nila dapat kainin. Yung pong nasa punong nasa gitna ng Eden. Dahil ang sabi ng Diyos, kung makain ninyo ito, kayo ay mamamatay. Pero, si Eva, tinitigan niya yung prutas. Nakita niya na yung palang prutas na yun ay maganda. Maganda yung prutas, mukhang masarap. Dito na po umiiral yung ating mga kagustuhan. Kahit na sinabi ng Diyos na wag mong kainin yon, wag mong gawin yon. Dahil yun ay alam ng Diyos na hindi makakabuti sa atin. Pero pinipilit pa rin natin yun sa ating mga kagustuhan. Sabi niya, mukhang masarap yon. Kukuha ako. Nasa isip ni Eva. At sabi pa niya, mukhang masarap ang bunga nito. Ayun. At sabi niya, at palagay niya ay masarap. Sabi pa niya, at maganda, nakakahanga, at siguro magiging marunong ako kung kainin ko ito. Ayun. So, nandoon, una, yung mata niya, tinignan niya at ito'y maganda. Dito na siya tinest ng Panginoon. God tested her through lust of the eyes. Maganda, sabi niya, kaya kukuha ko. Tapos, sabi niya, mukhang masarap kainin. Kukuha ko para kakainin ko. Kahit na may utos sa kanya, huwag kakanin, kumuha pa rin siya. Kasi sabi niya, parang masarap, kakainin ko nga, titikman ko nga. Pagkayari, nakita niya na mukhang kahanga-hanga ang bunga. At baka magiging marunong ako. Kakainin ko talaga. At binigyan nga niya ang kanyang asawa. At alam na nga nyo natin ang nangyari. Dahil nung kinain nila, ng bunga, ng prutas na nasa gitna ng Eden, ang nangyari, sila'y nagkasala. Amen. Nais kong ipakita sa inyo na kapag inuutos ng Diyos, dapat sundin. Commandments yun, hindi hiling. Kaya dapat natin sundin kapag inuutos ng Diyos. Ang sabi ng Santiago 4:4, hallelujah. Minsan, sa mundo, kung ano yung maganda, kung ano yung sa isip natin maganda, gagawin natin. Kahit na hindi magbubunga ng mabuti sa buhay natin. Di ba? Ginagaya natin ng sanlibutan, ang mundo. Kung ano yung uso, gagayahin natin. Ayan. Kung ano narinig natin, gagayahin natin. Halimbawa, sa isang tahanan, yung mga anak, andoroon na, yung mga anak nandoon sa paligid nila, yung mag-asawa nandoon. Tapos, yung mga pamilya nito, hindi pa nakakakilala. Ang nangyayari, yung mga anak, napakagugulo, yung pamilya, napakagugulo, at yung mga anak, kahit maliit pa lang, marunong na magsinungaling, marunong na magtungayaw, magsalita ng mura. Anong mangyayari ngayon? Kasi dahil yung mga magulang, mukhang bibig nila ay pagmumura. Kahapon nga, pinag-uusapan namin ito. Bakit sasawayin mo yung mga anak mo kung ikaw na mismo ginagawa mo ito? Ayan. At doon pa, sa sanlibutan, yung mga sanlibutan, sila ay, pag sila ay nagkaroon ng nobyo at nobya, ayan, sabi nga ni Direk noon, magkaroon lang ng nobyo, magkaroon lang ng nobya, kahit nasabihin na, huwag kang makapamatok sa hindi mananampalataya. Pero, sisigi ka pa rin, makikipag-boyfriend ka rin, makikipag-girlfriend ka pa rin. Kasi gusto mong magka-girlfriend, gusto mong magka-boyfriend, sisigi ka na rin.
At marami daw pong nangyari talaga na nakipag-boyfriend sila, nakipag-girlfriend sila sa makasanlibutan, pero ang nangyari, sila ang nahila sa makasanlibutang gawain. Hindi nila nadala yung kanilang mga partner sa Panginoon. Sila ang nabulid sa kasalanan. Amen. Kaya po, warning po sa atin ito, na hindi po mapapakinabangan natin, pero hindi ito magiging maganda at mabunga sa ating buhay. Hindi po tayo dapat makiayon sa mga takbo ng sanlibutan. Dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kaya ano sabi sa 2:17? Ang lahat ng mga kinahuhumalingan, 2:17, mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Lahat daw po ng kinahumalingan, lahat ng iniibig mo na makasanlibutan ay maglalaho. Aalisin lahat yan ng Panginoon. Ang hindi lang maglalaho, yung salita ng Diyos na nasa iyo. Yung narinig mo na ikay manampalataya, ito hindi maglalaho. At ang hindi lang mawawala ay yung mga mananampalataya na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Sabi rito sa Jesus' name. Sa Santiago 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Yan. Mga taksil, di ba nyo alam kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ayan. Kaya wag po daw po tayong makipagkaibigan. Hallelujah. Praise God. Wag tayo makipagkaibigan sa sanlibutan. Don't make friends with the world. Friendship of the world is hatred towards God. Hallelujah. Kaya nga po, yung sabi nga ni nangangaral dito si Pastor John, pagising mo sa umaga, ano ba una mong ginagawa? Hallelujah. Wag mong harapin ang Facebook. Ang harapin mo yung face the book. Harapin mo yung Biblia. Huwag yung Facebook. Mamaya sa Facebook, makita mo, may namatay kang mag-anak, merong masasamang balita. Pero kung ang una sa buhay natin, kung tayo ay magigising, magpapasalamat sa Panginoon, hallelujah, magbubulay-bulay ng salita ng Diyos, mananalangin, maganda po ito na matutunan natin. Hallelujah, bago ang lahat. Sabi nga po ng Matthew 6:33, hallelujah, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag mong alalahanin yung mga ibang mga bagay. Alalahanin mo muna ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Alalahanin muna ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan. Alalahanin mo muna ang Diyos na nagpapala sa iyo at pasalamatan mo siya sa unang pagising mo sa umaga. Amen po ba? Praise God. Thank you, Lord. So, ganun na kailangan po ang maging kaibigan natin ni ang Diyos, hindi ang mundo. Amen po ba yun? Kailangan ang maging kaibigan natin ay ang Diyos, hindi ang mundo. Hallelujah. Noong po isang linggo, sabi ni Pastor Amante, sino ba ang nagmamahal sa kautusan ng Panginoon dito? Wala pong akong narinig na sumagot kundi ako. Amen. Kung mahal natin ang Diyos, hallelujah, mahal din natin ang kanyang mga kautusan. Praise God. Hallelujah. Sabi rito sa Proverbs 27:20, just as death and destruction are never satisfied, so
Human desire is never satisfied. Ano sabi nun sa Tagalog? Likas o natural daw po sa tao na sila'y walang kasiyahan. Yun po walang kasapatan. Pero yun pong hindi nakakakilala sa Panginoon, yun lang po sila. Pero yung nakakakilala sa Panginoon, mayroong kasapatan. Amen po ba? May kasapatan po kahit ang mga Kristiyano nag-uulam ng tuyo. Thank you, Lord, sa ulam namin na tuyo. Masarap sa kanilang pagkain. Kahit na andro nagtatrabaho sila, yung kanilang kita ay medyo hindi pa malaki. Pero dahil sa sila'y pinagpapala ng buhay at kalusugan, kalakasan ng Diyos, nandoon na sila'y masaya, kontento sa kanilang buhay. Sa buhay ko rin po, nangyari yun na talagang nung una-una akong nagpastor, hindi po talaga pong parang hindi sasapat yung aking allowance. At ako po mismo ay naglalaban ng mga damit ko. Hallelujah. At sabi ko na lang naglalaba ko, Lord, salamat, binibigyan mo ko ng kalakasan para magawa ito. Sabi naman ng ibang mga nakarinig, Pastora, ipadala mo sa akin yung labahin mo, lalabang ko. Salamat po sa taong nagsasabi noon. Napakabuti nila. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, nangyari po, yun po yung unang nagpapastor ako. Pero ngayon po na medyo matagal-tagal na, siguro 14 years, 15 years na ako. Talaga pong naranasan ko yung pagpapala ng Diyos. At sa buhay ko po sa Panginoon, sa paglilingkod ko, ngayon po habang tumatagal, talaga po hindi ako nagkukulang sa lahat ng bagay. Lalo na po nung talaga nag-full time ako, nag-focus ako sa Panginoon, talaga po ibinigay niya lahat sa akin. Walang trabaho, ganon, full time, puro sa Panginoon. Nakita ko po yung pagpapala ng Diyos na hindi lamang po ako ang pinagpapala, kahit na po yung aking mga pamilya, yung aking kamag-anak, yung mga kapatiran, nakakapagbahagi po ako. Kaya salamat sa Diyos sa pagpapalang ganon. Sa inyo rin po gusto kong maranasan ninyo na pagpalain po kayo ng Diyos. Lahat po tayo nakatakdang pagpalain ng Diyos. Pero kailangan lang po tayo'y manatili. Manatili sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang sabi po ng Efeso 2:3, all of us live among them at one time, gratifying the craving of our sinful nature and following its desires and thought. Sabi po roon, ang totoo tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating lakas at pag-iisip, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Noon po, kabilang tayo doon. Naalala ko, dati kaming mga hindi pa nananampalataya. Talaga pong nandoon kami, mahilig kami sa sugal. Si Pastor Amante, mahilig sa sugal. Dahil kami po, may pamadyong. Yun po yung pinagkakakitaan ng tatay ko. May pamadyong. Kami po, sugal ng sugal. Ako, sugal ng sugal hanggang sumakit ang ulo ko kung paano manalo. Sa bingo po, halos higaan ko na yung mga karton. Tumataya ako sa hayalay. Hallelujah. At alam niyo po na inalis po ako ng Panginoon sa ganoong mga senaryo. At salamat po sa Panginoon. Kami po ay patuloy na ginawang anak ng Diyos, pinatawad. Si Pastor Amante po, sabi nga niya, iyan, mahilig maglasing. Na nahiga pa yung sa release ng tren, lasing. May mga dumadaang tren, buti na lang nakita siya ng mga kaibigan niya. Praise God. Salamat po sa Panginoon na kami hinipo ng Panginoon at binago. Kami po ay pinili at ginawa niyang anak. Hallelujah. Ang Panginoon po ay tunay na nagmamahal sa lahat, lalo na po sa makasalanan. Pero ngayon po tayo
ay nasa kaliwanagan na, dapat po hindi na tayo babalik sa kasalanan. Amen. Praise God. Sabi ko rito sa Efeso 2:7, in order that in the coming ages, He might show the incomparable riches of His grace, express His love and kindness to us in Christ Jesus. Dahil po sa kabutihan ng Diyos, tayo iniligtas niya. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works so that no one can boast. Ayun po, ang ginawa ng Diyos ay nung dumating ang panahon na maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, binigay niya ang Panginoong Jesus. Amen. But God demonstrated His love for us, yet while we are sinners, Christ died for us. Amen. Noon pa man pong makasalanan tayo, ipinadama na ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Sino ba yung mamamatay sa mga makasalanan? Sino ba yung magbibigay ng kanyang anak? Ang Panginoon lang Diyos. Hallelujah. Sabi nga ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaisa-isa ng anak binigay niya, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Ang lahat ng sasampalataya, kaya siya namatay. Lahat ng sasampalataya sa Kanya ay patatawarin niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus po ay namatay hindi lang sa akin, hindi lang kay Pastor Amante, sa ating lahat, higit po sa mga makasalanan. Dahil ayaw niya na ang bawat mga tao na nilikha niya ay mapunta sa impyerno. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Amen. Sapagkat dahil nga sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa inyo. Hallelujah. Kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa inyo upang walang sino man ang magmalaki. Ito ang bunga na inyong gawa, mga walang dapat ipagmalaking sino man. Amen. Hindi po tayo dapat magmalaki sa ating kaligtasan dahil sa kagandahan loob lang po ng Diyos, tayo'y naligtas. Ngunit sa ating kaligtasan, hinahanap po ng Diyos ang bunga. Hallelujah. Talaga bang tayo'y mabunga sa ating kaligtasan? Amen. Sabi ko rito, who among us can save our soul in the burning hell? Sabi roon sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat po ng tao ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kung tayo po ay makasalanan, tayo po dapat ang mamamatay, magbabayad ng kasalanan. Pero salamat po sa Panginoong Jesus. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos Ama. Dahil pinababa niya ang Panginoong Jesus para mamatay sa ating mga kasalanan. Yes, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Wala pong makakapagmalaki, kaya kung tayo po ay gumawa ng kabutihan, ito po ay bunga lamang ng ating kaligtasan. Ngayon, sino po ang maliligtas? Hallelujah. Praise you, Lord. Ang sabi ko po rito, gawin natin ito, sabi Romans 13:11. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo at pagliligtas sa atin na higit na malapit na ngayon.
kaysa nang tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Sino ba makakapagsabi sa iyo na sa inyo? Sino mag-a-agree sa akin na mas malapit na ngayon ang kaligtasan kaysa noong unang nanampalataya tayo? Di ba? Marami ng mga signs. Ang mga tao, kunyari, sumasampalataya, pero hindi mo naman makikita ang bunga ng pananampalataya. Ang mga tao sabihin, may Diyos ako, mahal ko ang Diyos, pero hindi naman mahal ang kapwa-tao, walang malasakit. Basta ang gusto sarili niya. At sa salita ng Diyos daw, ang pinakikinggan nila, yung kanilang mapapakinabangan, yung hindi nila mapapakinabangan, hindi nila pinakikinggan. Ito po ang nangyayari sa mga huling panahon. Hallelujah. Ang mga tao, kunyari, sumasampalataya, pero hindi mo makikita sa kanila ang bunga ng kanilang pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Sabi rito Romans 13:11 sa Ingles, "And do this understanding the present time, the hour has come to you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than we first believed." Natutulog ba kayo? Gumising na kayo. Hallelujah. Alam nyo, doon sa soaking, noon na inaantok ako, ayoko umattend, doon lang ako online. Pero alam mo, nung umattend ako minsan, sabi ng isang kapatiran natin, mas maganda po kay naroroon kayo para maranasan nyo. Alam nyo, umattend ako, naranasan ko presensya ng Lord. Iba talaga. Yung naroon ka doon, ikaw yung nagpupuyat na naranasan mo ang presensya ng Diyos. Kahit na may problema ka sa buhay mo, nawawala. Kahit na pagkatapos ng soaking, ando, problema mo na naman ang pagsakay, hindi ka pa rin mag-aano sa galit. Kundi naroon pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Subukin po ninyo makipagpuyat. Gawin na lumapit sa presensya ng Diyos. Natutuwa ako sa isang kapatiran natin, midwife. Sabi niya, naka-attend ako dahil wala akong ngayon, duty. Praise God. Sana ganun. Samantalahin natin yung pagkakataon na tayo umattend sa mga gawain. Huwag tayo magpapadala sa antok. Ako nga po, may maintenance Talagang inaantok na ako pagdating alas 9:30, pero napagtagumpayan ko po yun. Kahit nahihilo-hilo na ako pag-uwi, napagtagumpayan ko po yun. Habang uma-attend ako, nawawala yung hilo ko, nakakatagal pa ako ng alas 12. Kaya purihin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti niya. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Ayan. Ulitin ko. Roma 13:11. Gawin ninyo ito dahil alam niyo ang panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit na ngayon kaysa noong tayo ay unang sumampalataya sa Panginoon. Ano po yung sinasabi kong gawin natin? Gawin natin, ibigin natin ang Diyos. Gawin natin na yung salita ng Diyos, mahalin natin. Dahil sabi ng John 14:15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga kautusan. If you love me, do my commandments. Hallelujah. Sabi doon, sabi ng Hebreo 12:27, the word once more indicate the removing of what can be shaken. That is, created things so that what cannot be shaken may remain. Sabi ni Pastor Boyet, may namatay na naman noong Friday. May namatay na naman, Pastor, 3. Wala naman pinipili ang kamatayan Pastor ka man, o hindi ka man pastor, kukuhanin ka ng Panginoon kung oras mo na.
Pero ang mahalaga, nakahanda tayo. Be prepared. Don't be caught dead when you are not in the presence of Christ. You are not in the presence of the Holy Spirit. Malay nyo, baka yung mga namatay na yun, sabi nga, sila'y mahihina dahil sila ay nasa shake. Kaya bago pa sila mapunta sa kaaway, kinuha na sila ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi roon na sinabi, the word once more indicate the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, kayo na nananatili sa Panginoon, kayo na tunay na matatag sa mga pagsubok, hallelujah, kayo ang haharap sa pagdating ng ating Panginoon. Up for His coming. Kayo ang haharap sa pagdating ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. At kanina ko pa sinasabi rito, sino ba ang maliligtas? Who will be saved then? Sinulat ko ito, ang mga maliligtas ay yung mga tao na umiibig sa Diyos. Naniniwala ba kayo? Hindi no kasi hindi nyo minamahal ang sanlibutan, ang Diyos ang iniibig nyo. Sabi, kung minamahal nyo ang sanlibutan, yung love ng Father, wala sa inyo. Pero kung kayo nagmamahal sa sanlibutan, Jack, ang pag-ibig ng Ama ay nasa sa inyo. Kaya naman, tumugon tayo. Ibigin natin ang Diyos. Sabi nga, if you love me, obey my commandments. Ito ang unang nasa isip ko talaga. Kung mahal natin ang Diyos, gagawin natin yung mga pinag-uutos niya. Hindi tayo susuway. At sabi nga rito sa sinulat ko pa, hallelujah, kung those who love God, if you love God, you submit to the authority. Hallelujah. Sabi sa 13:5 ba yun? You will submit to the authority. Nandiyan ba? At dapat kayong, yan. Sumunod tayo sa mga otoridad. Sa bansa natin, kailangan susunod tayo sa presidente. Sa church natin, susunod tayo sa mga pastor. Di lang susunod, igagalang pa. Dahil sila'y pinili ng Diyos na maglingkod sa Diyos at sa tao. Kung talagang mahal niyo sila, magsasubmit kayo, magpapasakop at susunod. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ayun, at sabi ko dito, sino pa yung maliligtas? Those who do the will of God. Ang sabi sa Matthew 7:21, sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng aking Ama, kundi lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Amen. Those who do the will of God, they are the ones who will enter the kingdom of the Father. Sila lang. Sila lang. Hallelujah. Ano pa ang sabi sa Matthew 10:50 ba yun? Matthew 10:50. Sabi ni Jesus, sino ang aking mga kapatid, who is my brothers and sisters, and mother, those who does the will of God. Sila ang aking mga kapatid
ang aking mga kapatid na babae, kapatid na lalaki, at ang aking ina. Yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So, dito po sa ating pagtitipon sa kongregasyon, kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, makakakita tayo ng maraming umiibig na mga magulang, umiibig na mga kapatiran, na babae, na lalaki. Biro mo, sabihin sa'yo, Pastora, ipadala mo sa akin yung labahin mo, lalabang ko. Yun lang, di ko makalimutan talaga. Although hindi ko pinadala yung labahin ko, ako rin naglaba. Nahiya ako eh. Pero yun lang, nasisiyahan na ako. Hallelujah, purihin ng Diyos. So, siya po ay hindi ko makakalimutan. Nagbalik po ako, siya ay dinisciple ko. Dinisciple ko po yung pamilya nila. Bumalik ako roon at ako'y galag na kalak dahil hindi ko makalimutan yung act of kindness niya na talagang sinabi niya yun. Ewan ko kung naalala pa po niya. Dahil matagal na po yun eh. Yun. Ano pa sabi? 3 lamang po sinulat ko rito. Those who love others. Sabi ng Romans 13:10. 13:10 ba yun? Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Alam niyo pa yung golden rule? Sabi ng golden rule na pag-aralan natin sa eskwelahan. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Ano? So, hindi mo gugustuhin na ang kapatid mo, ang mga anak ng Diyos o ang kapwa mo ay masasaktan mo. Hallelujah. Dahil nasa iyo yung pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Pagmamalasakitan mo, kahit hindi mo sila relative, pagmamalasakitan mo kasi kapatid mo sila sa Panginoon. Kabilang ka sa kingdom ng God. Tayo ay pamilya ng Diyos. Kaya pagmamalasakitan mo ang kapatid mo. Hallelujah. Dahil tayo ay minamahal ng Diyos lahat. Pag-ibig ang isinabog, binuo sa atin ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos para ito ay mag-umapaw. Para mag-umapaw. Para mag-umapaw, magpapuno tayo lagi sa Diyos ng kanyang pag-ibig. Para ito ay bumuhos sa kapatiran. Kahit na hindi mo ka mag-anak, kahit ngayon mo lang nakita, mahalin mo. Tangina, nakita ko si Mami Neri eh. Ang ganda. Sabi ko, pahalik nga po, ang ganda-ganda mo. Pero 2 beses ko na siyang nakita. Pero tutuwa ka pala na gano'n, may nakikita ka na hindi pamilyar sa'yo, bagong muka. Hallelujah. Kaya ito, dito, nagmumula yung pag-ibig ng Diyos. Kapag ikay binuhusan, pinuno ng pag-ibig ng Diyos, magagawa mong ibigin kahit hindi mo kakilala. Hallelujah. Magagawa mong mahalin ang lahat. Kahit na sila ay tinatakwil ng lipunan. Kahit na sila ay ganun-ganon. Si Bishop Israel, kaya yan mahal na mahal ng mga tao. Kahit ganun-ganon, okay sa kanya. Kahit mabahong hininga, hindi nagsisipilyo, okay sa kanya. Amen. Sana ganun din tayo dahil ang Diyos, God is not respecter of people. Hindi siya namimili ng tao, kaya lahat dapat nating mahalin. Amen. So sabi rito, love others. Those who love others. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanginuman. Kaya't ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Yan. Pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At ibigin mo ang iyong neighbor na kagaya ng iyong sarili. Love the Lord with the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your being, and love your neighbor as yourself. Hallelujah. Ano ang sabi ng 13, Romans 13:8?
Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. For this love, his fellow man has fulfilled the law. Huwag kayong magkaroon ng utang kanginuman, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. So, wala raw po tayong sagutin na iba kundi ang magmahal sa iba. Wala tayong utang. Pero mababayaran natin iyon kung magmamahal tayo sa iba. Amen ba mga kapatid? Wala yatang kay buo yung mga... Amen po ba? Amen. Sana isama natin sa New Year's resolution yung mag-amen. Sama natin. Praise God. Hallelujah. At tunay nga po, ang sagutin lang natin ay umibig. At kung iniibig din natin ang ating kapwa, i-share natin ang salvation sa kanila. Yun. So dito po, nais ko pong manalangin sa mga bago at di pa tumatanggap sa Panginoon. Kayo po ay sumunod sa aking panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, ako po ay naririto. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko maililigtas ang aking sarili. Kaya po, nagpapasalamat ako na pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa aking mga kasalanan. Ngayon po sa oras na ito, tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya po ako na siya'y namatay para ako ay mapatawad at para ako ay maging anak ng Diyos, makabilang sa kaharian niya. Kaya salamat po sa oras na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, ang sabi ko sa ating pagtatapos, hallelujah, kung hindi natin magawa ito, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ about ways to indulge your evil desire. Hallelujah. Ang Panginoong Yesus, ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. So, ano ang gagawin natin? Dapat hindi po yung sarili natin naghahari. Si Jesus po ang maghari sa ating buhay para hindi natin masunod yung mga gusto natin. Kailangan ang mga gusto ng Panginoon ang ating susundin. Amen po? At kung po tayo puno ng presensya ng Diyos, kung tayo puno ng pag-ibig sa Diyos, kung tayo puno ng salita ng Diyos, ano sabi ng salita ng Diyos? Panginoon, sabi ni David, Panginoon, ang iyong mga salita ay tinago ko sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo kailanman. Amen. Praise God. So, ibihis natin ang Panginoon. Dalhin natin palagi ang kanyang presensya. Nung po ako'y nananalangin kahapon, sabi ng Panginoon, anak, mahal na mahal kita, hindi kita pababayaan. Sabi niya, saan ka magpunta? Lagi mo akong kasama. Sabi niya, at meron pa sinabi siya sa akin, promotion. Promotion. Pero sa ako nasabihin, pinopromote kita, ganon. So, praise the Lord. Minsan po, nagkaroon ako ng resolution. Sabi ko, Lord, resolution ko ngayon para hindi ako bumigat. Hindi na ako maglalakas ng pagkain ng kanin. Instead na one and a half, na lang. Pero hindi ko nasunod. Pero pagka pala, sinunod mo ang Diyos dahil sa pag-ibig niya, makakapag-fasting ka pa. Hallelujah. I thank God dahil when I fasted, God is so near to me.
Madaling magsalita ang Diyos. Madaling magbigay ng instruction ng Diyos. Hallelujah. Kaya pati yung mga spirit na umaano sa kapamilya ko, sinabi niya sa akin. Yung iba na may espiritu, laging nananaginip, sinabi niya sa akin kung ano. Kaya purihin ng Diyos. Sabi ko sa inyo, kung kayo ay sasama sa fasting, maganda. Sabi nung iba, yun daw fasting, pag daw ikaw ay kinaligtaan mo na pakainin sarili mo, kaligtaan mo, i-skip mo ang pagkain mo ng meal, kahit isang meal, tapos sa prayer ka lang umano, talaga may iwasan mo yung kahinaan mo. Yes. At dahil nga po sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa church, pag-ibig sa mga kaluluwa, nagawa ko po rin po ang mag-fast. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At nais ko pong sabihin sa inyo, ibihis natin palagi ang Panginoon at ang kanyang presensya. Pag nandoon ang presensya ng Diyos, hallelujah, hindi ka mag-iisa. Lagi mo siyang kasama. At lahat ng gagawin mo, pagtatagumpayin niya. Amen! Amen! Purihin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon. Nais ko pong, meron po akong takeaway. May takeaway pa ako. 1 Peter 1:6-9. Itong dapat ninyong ikagalak kahit na tayo maraming pagsubok. Kahit na maaaring magdaras tayo muna ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon, ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung ito ay talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto at pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi niyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay iniibig ninyo. Hindi rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit dahil dito'y na nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat tinanggap ninyo ang bunga ng inyong kaligtasan sa pananampalataya. Sa pananampalataya, tinanggap nyo ang kaligtasan. 1 Peter 1:6-9. Amen. Kung tayo po ay may dinanas na mga pagsubok, natural lamang po. Kung wala tayong pagsubok, baka hindi tayo anak ng Diyos. Kung paano raw po ang ginto pinararaan sa apoy, ang ating pananampalataya, pinadadaan sa pagsubok para mapatunayan kung tayo ay tunay. At sa gayon, kung tayo na magtagumpay sa pagsubok, papupurihan tayo ng Diyos. Amen. That dumating na ang bunga na iyong kaligtasan. At dito tayo pagpapalain ng Diyos. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At nais ko po, tayo po ay manalangin. Kumuha tayo ng kapartner. Isa't isa, sabi roon sa Santiago 5:15-16 ba yun? Sabi, pagtapat ninyo ang pananampalataya na ay tunay na naroroon, tinutugon ng Diyos. At ipagtapat nyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan upang kayo'y magsigaling. Amen. So, tayo po ay manalangin sa isa't isa. Dala-dalawa. Kung kasama nyo yung pamilya nyo, kayo, sama-sama. Amen. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up, and he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other
and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Naming Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami na kami po ay binigyan mo ng iyong mga salita. Nawa po ang nahayag ng mga salita mo ay tunay wag bumalik ito ng walang bunga. Kaya tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, na mamuhay na tunay na malapit sa iyo. Tunay na umiibig sa iyo. Tunay ang ninanais ay ibigin ka. At tunay na ninanais hinahangad ay masunod ka sa iyong mga kautusan. At
mahalin ang bawat isa, ang aming kapwa. Pagpalain mo po ang mga salitang ito at nawa po, Panginoon, sa susunod na panahon, makita po namin na nilalakaran nila ito upang patuloy sa iyong pagdating. Madantan mo sila, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig at sa iyong pangunguna. Salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw ay sumasama sa amin at ikaw ay nagbubuhos na iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuring kaluwalhatian. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Natawagan ko po si Pastor. Amen. Praise God. Before we sing our song to worship God, gusto namin recognize yung mga first timer, yung mga sino po yung recognize natin kanina, because we want to pray with you, lalo na kung ngayon nag-pray kanina ng pagtanggap sa Panginoon. Gusto namin kayong pag-pray pa at meron kaming konting gift sa inyo. Pwede po malaman sino po yung natin, ushers o consolidators, please help us. Kung meron kayong kasama na bago, pakidala lang po sa office. Yan, ating pag-pray lang sila at sila ay ating Meron po ba? Yung bisita, ayan. Yan, pwede po yan, thank you. Palapakan natin si brother. Pwedeng somebody pray with him at bigyan natin siya ng konting gift. Ate Tin or Ate Justin, Brother Hansi, yan. Yan. So every time na bago tayo, we would like na we will pray more with them before we close habang tayo para po sa lalo pang ma-sharean at madala sa Panginoon. Ayan. Okay. So, tayo po ito yung lahat. Kaya may bago pa po, gusto namin kayo bigyan ng konting gift at prayer para po sa inyo. Yan, kung meron pa kayong kasama diyan, bring them sa likod at pagpe-pray pa natin sila. Ushers, patulong na lang po. Awitin natin po yung bagong awitin ni Direk na talagang lalong naglalapit sa atin. Sabi ng mensahe ng narinig natin, sino bang maliligtas? Sino ba yung talagang maging malapit sa Panginoon? Sila yung talagang nais na talagang walang iba kundi ang Panginoon sa kanilang buhay. So let's express that love to God as we sing this song. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsambay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw lamang. Yes, Lord. Sige, express natin pagmamahal sa Panginoon. Huwag natin siya mahal. Pag-ibig mo ay tunay. Pag-ibig mo ay tunay, pagmamahal ay tapat. Wala kang katulad, papuri ay
sa'yo lamang. O Amang mapagmahal, itinataas kita, maluwalhati ka. Mga pangako mo ay tunay, tapat ang iyong salita. Kabutihan mo'y walang hanggan, biyaya ay sapat. O Jesus, Panginoon, pagsabay sa'yo lamang, maluwalhati ka. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Ikaw ang tanging nais ng aking puso. Wala nang ibigin na higit pa sa'yo. Ikaw lamang, O Jesus, ang pupurihin magpakailanman. Sabihin po natin, Ikaw lamang. yes, Lord Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Thank you, God. Kaya sa liwanag po natin mensahe narinig, let's love God and love not this world. At ngayon sa mga pagkakataon ito binibigay sa atin ng Diyos, katulad ngayon na we're opening up the ministries and the committees na kung saan tayo pwede maglingkod. Nandiyan po sa ating mga bulletin. Pag-pray niyo po kung saan niyo gustong maglingkod sa Panginoon for this 2026 at magpagamit sa Panginoon na bilang paraan ng inyong pagmamahal sa Panginoon, to serve Him, to follow Him, and to do His will in your life. Pero sa umagang ito ay nawa ay bawat sa atin matagpuan ng Diyos na tulang nagmamahal sa Panginoon, ang higit sa lahat, at kinamuhian, hindi nakipagkaibigan sa mundo, kundi sa Panginoon lamang talaga tunay na susunod. Can we just lift our hands as a sign of commitment to God na, Lord, Ikaw lamang, Ikaw nga lang ang mamahalin. Lord, we will not love this world or the things of this world. Lord, di kami makipagkaibigan sa mundo, kundi mas lalo namin paitingin, lalo namin palilimin ang magmamahal namin sa iyo. To serve you, to follow you, to do your will, O God, at patuloy na sundin ka sa aming buhay. Lord, you see our hands. Lord, 2026 is still very much young, and we have much opportunity, Lord, para maglingkod, para magmahal, at para sumunod sa iyo. Nawa ang bawat sa matagpuan mo sa iyong kalooban, matagpuan mo, Panginoon, na nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat ano pang mga bagay, O God. Dahil alam po namin, as we prepare ourselves to meet you in the air, as we prepare your second coming, Lord, we want us na matagpuan mo kami naglilingkod. We want us na matagpuan mo kami nasa iyong kalooban, na maayos ang aming puso, maayos ang aming mga relasyon sa iyo at sa bawat isa, na maayos ang aming buhay, na nagbibigay kalwalatian sa iyo lamang, Panginoon. Nawa ang bawat sa dito ay tunay na magkaroon ng puso ng layunin, Lord, na ikaw lamang ay maparangalan sa aming mga buhay. At gamitin mo rin po ang bawat isa upang abutin ang mga tao po na dapat na iligtas, na dapat namin madala sa iyong kaharian, Lord. Nawa malaman ng buong mundo na kami nga po yung mga disipulo dahil sa pagmamahal namin sa iyo at sa pagmamahal namin po sa bawat isa, O God. Kaya salamat sa iyo. Salamat dahil alam po namin na ikaw ang patuloy na magbubuhos ng iyong presensya sa buhay ng bawat isa. As I declare, Lord, na ang iyong mayamang biyaya ay patuloy yung buhos sa bawat isa. Lord, na walang magkukulang sinuman, maaaring ang mundo ay nagkakaroon ng kasalatan, Lord, but you will protect your children, O God, na hindi mo pababayaan, hindi mo iiwanan, Panginoon, at hindi mo pagkakulangin as you said in your word. Ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, ang siya patuloy na dumaloy, patuloy na umabot sa bawat sa Panginoon, at lahat kami matutong magmahal, magpatawad, Lord, mag-ibigan, magsuportahan, Lord, at patuloy na maitanyag ang
pag-ibig, Panginoon, na binigay mo sa amin na mabahagi namin sa lahat ng tao. Ang paggabay na banal na Espiritu, pagpuspos, ang siyang patuloy naming maranasan, Lord, kanyang pag-iingat, pagtuturo, bulangan magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, ang lahat na patuloy na kanyang patuloy pagtitibay niya, ang kanyang kaligtasan sa Panginoon, at lahat na patuloy na susunod sa kalooban ng Diyos, at mamahalin ng Diyos, at mamahalin ng kanyang kapwa, ay magsabi ng tatlong malalakas na Amen. Amen, Amen, and Amen! Lahat po ay nandiyan namin kumuha ng form sa likod para po sa ating mga members, ating mga gustong salihan ng ministry of committees at mga committee heads and leaders, coordinators, maiwan na po sandali para po sa ating konting pagpupulong. So get a piece of paper of this para po tayo po ay mag-involve this year 2026. God bless, God bless. Ushers, pakipamigay po, paki-offer po yung ating mga forms sa likod.